Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng TIN ID sa BIR. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, sa cellphone ninyo, open nyo lang yung Google search ninyo. Click nyo itong search. Dito, i-search lang yung BIR form. Ayan. Then, ito na yung website ni BIR. www.bir.gov.ph. So, yan yung legit na website nila. Kung kaya, dito lang kayo mag-download ng kanilang form. So, ngayon, click na natin yan. Ayan, then dito makikita nyo lahat ng form ni BIR. Ayan. Ayan, so dito kayo mag-download ng form ni BIR kung ano yung process yung gusto nyong i-transact kay BIR. So, mas maganda guys na bago kayo pumunta sa mismong BIR is kumpleto na kayo ng requirements. Kung kaya mas maganda bago kayo pumunta sa BIR is nakapagpa-print na kayo ng form nila at na-fill out nyo na din para pagdating doon is diretso pila na lang kayo sa pagkuha ng TIN ID ninyo. Para hindi na kayo pumila pa sa pagkuha ng form at hindi na kayo magpipill up pa doon. So, diretso pila na lang kayo sa pila ng pagkuha ng ID. So, halimbawa sa form na 1902, so click natin yan. Ayan, then makikita natin dito yung form ng 1902. So, nandito yung description niya. So, dito, click lang natin itong PDF. Ayan, click natin yung PDF. Click lang natin itong PDF para ma-download natin yung form. Ayan, so click download. Then, lalabas na yung mapagpipilian. So, click lang natin siya as WPS Office kung anong meron sa inyo. So, ayan, na-download na yan guys. Ayan, so ito na yung form. Ayan, after nyo ito ma-download, so ipaprint nyo na ito. Then, after nyo mapaprint, of course, pipill upan nyo na ito. Ganun lang guys kung paano kumuha ng form sa BIR online. Ngayon, nakadepende kung anong klaseng taxpayer ka yung form. So, ito sa 1902, so para lamang ito sa mga individuals earnings, purely compensation income. So, dito nyo malalaman kung saan kayo belong para sa pagkuha ng ID. So, depende sa form kung ano nga bang klaseng individual kayo. So, dito, form number 1901 para naman sa mga self-employed and mixed income individuals. Then, form number 1902 naman para sa mga individuals earning purely compensation income. And then, para naman sa mga one-time taxpayers and person registering under EO 98 is form number 1904. Ayan, so guys, tinuruan ko na kayo kanina kung paano mag-download ng form. Kung kaya mamili na lang kayo kung anong form yung nararapat sa inyo or kung saan kayo belong sa form number 1901 ba, 1902 ba, or 1904. Ayan, so dahil may form na kayo, ito naman yung mga other requirements. Ito naman yung mga kailanganin pang requirements na kailangan yung dalhin bago pumunta kayo sa BIR. Then, take note pala guys na hindi pwedeng kahit saang BIR kayo pumunta. So, kung saan yung RDU ninyo is doon kayo dapat mag-apply ng TIN ID. Ngayon, ito yung mga requirements. So, completed BIR registration form. So, yun yung tinuro ko sa inyo kanina kung paano kayo magkaroon ng form. So, again, pwede kayong manghingi doon sa mismong BIR ng form at doon kayo mag-fill out. Pero I suggest or ma-recommend ko na mas maganda kung pagdating doon is may form na kayo. Pangalawang requirements naman is any of the following identification documents. So, ito lang yung mga ID na tinatanggap nila.
So, una, passport, SSS card, GSIS card, UMID card, LTO driver's license, PRC ID, OWA card, PNP, Airman license, Philippine Postal ID, at saka Seafarer's Record Book. Ayan, so yun lang yung mga IDs na nakalista dyan ang mga tinatanggap ni BIR sa pagkuha nyo ng TIN ID. Kung kaya guys, wag niyong kalimutan na magdala ng ID, isa sa mga nabanggit ko dito. The next is the PSA birth certificate. So, hindi pwede yung mga NSO birth certificate dahil wala na ang NSO ngayon. So, PSA na. Kung kaya yung birth certificate na dalhin ninyo is dapat naka-PSA birth certificate na. Next is the community tax certificate or sidula. Then, 1x1 picture. Then, para naman sa mga married na, so magdala kayo ng marriage contract. Then, passport, para naman lang doon sa non-resident alien who are either students or unemployed. Ayan, so ito na lahat guys ang kompletong requirements na kailangan nyong dalhin pag pumunta kayo sa BIR. Where to get a TIN ID cards. Each taxpayer is assigned to a single revenue district office or RDO, which has jurisdiction over the taxes in the taxpayer's home or business location. That said, that you can only get your TIN card or ID at your designated RDO. Ayan, so hindi kayo pwedeng basta-basta lang pumunta kahit saang BIR branch para lamang magkuha ng ID. So, alamin nyo muna guys kung saang RDO kayo. So, doon lamang kayo pwedeng kumuha ng TIN ID ninyo. Then, ngayon, pag once na kompleto na yung mga requirements ninyo, nahanda nyo na lahat, pwede na kayong pumunta sa RDO branch ninyo. Then, pagdating nyo doon guys, diretso na kayo sa information desk. Humingi na lamang kayo ng number dahil pipila na kayo for the application of your TIN ID. Then, take note pala guys, kailangan yung magpa-photocopy ng ID ninyo. So, huwag nyong kalimutan yung mga photocopy at original ng mga requirements ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng TIN ID sa BIR. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!